Well, hello mga Bebshi! Sinimulan nga namin ang umaga na mag-walking kasama si Bibi Nick. And for today's mini vlog mga Bebshi, ay nag-crave nga ako ng ginataang munggo at boneless fried bangus. Kaya naman pumunta na kami ng palengke para naman ay makabili ng mga isasahog ko. Nakabili na nga kami ng gulay para sa munggo mga Bebshi, tapos ito namang bangus. At dahil free naman ang paglinis itong bangus, kaya pinatanggal na din namin itong kaliskis at pinahati ko na din. Nang sa gayon mga Bebshi, ay ready ko na lang itong i-debone. Ang bait naman talaga ni Kuya, ay nag-effort pa talaga siyang linisin yung bangus na binili namin. Nandito na nga kami sa bukid mga Bebshi at ang una nga namin ginawa ay palalambutin muna namin itong munggo. Kaninang umaga ay binabad lang namin ito sa tubig, kaya naman ngayon ay palalambutin na namin. Dito naman si Habi ay nagbiyak ng kahoy gamit yung palakol para na nga din ay meron kaming panggatong na magagamit. At habang hinintay nga namin yung munggo na lumambot ay dito naman magdebo na ako ng bangus mga Bebs. Bumili nga ako dito ng bagong cooler mga Bebshi ha, bago dapat ang gamitin nyo pag nagdedebone kayo ng bangus. Magaling nga naman ako dito, charot. Dahil naman mga Bebshi, ito ang ginawa namin sa school noong nag-aaral pa ako as an HRM student. Nag-enjoy pa nga ako dito sa ginagawa ko mga Bebshi at satisfying nga naman ang magbunot ng buto. At ayan na nga, malambot na nga itong munggo namin mga Bebshi. Ito namang bangus ay tapos ko nang na-debone. Sa pag-marinate naman itong bangus mga Bebshi ay naglagay lang ako ng puting suka tapos itong bawang. Nilagyan ko na din ng kaunting asin lang. At dahil mahilig nga ako sa kape mga Bebshi, nag-init na nga din ako dito ng tubig. Habang hinintay ko naman yung pinainit kong tubig na kumulo mga Bebshi, dito naman ay maghiwa ako ng mga ricados na gagamitin ko. Grabe talaga, pag nandito ka sa bukid mga Bebshi ay presko ang hangin. Himala din ngayon na mahangin ang paligid, kaya naman ay nakaka-relax talaga. Dito nga mga Bebshi, maghiwa ko ng kalabasa. Sarap din naman itong isahog sa munggo. Ito talaga ang gusto ko sa munggo ay ang mga nilalagay na gulay, ang mga paborito kong gulay. Meron nga din ako ditong sitaw, tapos itong talbos ng kamote at alugbati. Siyempre naman itong reyna ng mga gulay, malunggay, charot. After 30 minutes sa pag-marinate ko sa isda na bangus mga Bebshi, dito naman ay magprito na ako. Just make sure mga Bebshi na sapat ang mantika na nilagay nyo, dahil pag hindi, didikit itong isda. Medyo dumikit nga itong bangus sa ulo na part niya mga Bebshi, buti na lang inagawan ko ng paraan. Pagkatapos naman mga Bebshi, binalagtad ko na ito, buti naman buo pa din itong isda, charot. Inango ko na nga din ito at nilagay ko na itong pangalawang isda na priprituhin. Ang dali lang talaga ng pag-marinate ito mga Bebshi, sukang puti lang at bawang. Ang sarap-sarap na ng pritong bangus nyo. Magsasawag din ako nitong patula mga Bebshi, paborito ko din itong gulay. Dito sa amin tinatawag namin itong sikwa. Sa lugar nyo mga Bebshi, ano bang tawag nitong patula sa inyo? Nababanguan kasi ako sa amoy nito mga Bebshi. Dito na nga mga Bebshi, naluto na nga itong bangus sa prinito ko, kaya naman sunod na gagawin ko ay magisa na ako para lutuin na itong munggo. Nagisa na nga din ako dito ng sibuyas at bawang. Version ko lang ito sa pagluto ng munggo mga Bebshi ah. Sunod ko namang dinagdag dito sa pagisa itong luya. Naglagay na din ako dito ng kamatis. Hinalo-halo ko lang ito mga Bebshi gamit itong sando. Sunod ko namang ginawa ay nilagay ko na itong munggo. Para na nga din mga Bebshi ay masama ko siya sa pagisa. Kumakain din ba kayo ng munggo mga Bebshi? Ano naman ang recipe nyo nito? Ayan na mga Bebshi, at halu-haluin lang yan. And gusto ko ding magpasalamat sa 13,000 followers ko. Maraming salamat mga Bebshi. Road to 20k na tayo, charot. Pagkatapos kong nagisa itong mga Bebshi, nilagay ko na itong pangalawang tiga na gata. Nilagay ko na din itong tanglad, tapos itong pampalasa na magic granules. Tinimplahan ko na din ng konting asin mga Bebsh. At nang kumukulo na ito mga Bebshi, ay nilagay ko na itong kalabasa. Pagkatapos naman ay itong sitaw. Sobrang lambot na nga ng munggo mga Bebshi, kaya naman ay nilagay ko na kaagad itong unang tiga na gata. At dahil mabilis sumipsip ng tubig itong munggo mga Bebshi, kaya niramihan ko na itong gata. Naglagay na din ako dito ng dilis. Kayo ba mga Bebshi, pagka nagluto kayo ng munggo, ano ba yung sinasahog nyo? Lulutuin namin ito ng mga ilang minuto mga Bebshi, hanggang sa lumambot na itong mga gulay. At nang malapit na itong maluto mga Bebshi, saka ko nilagay itong talbos ng kamote, patula, alugbati, at dahon ng sibuyas. Hinalo ko lang ito mga Bebshi para naman ay maluto itong gulay. Ang huli ko namang nilagay itong malunggay. Madali lang din kasi itong maluto mga Bebshi, kaya dapat sa huli mo na ito ilagay. Ayan na nga mga Bebshi, at hinango ko na. Nilagay ko na dito sa malinis na bowl. Grabe, ang sarap talaga ng ginataang munggo. Mapaparami talaga ang kain ko ngayon mga Bebshi. Nagsandok na nga din kami dito ng kanin sa dahon ng saging. Ayan na nga mga Bebshi, naglagay na din ako ng munggo. Ito na nga din ang boneless fried bangus at napakasarap nito, lalo na ang taba niya mga Bebshi. Ayan naman mga Bebshi, samahan niyo akong kumain.
That's all for today mga Bebshi. See you to my next video. Bye!